Pastor Noel Jack Tanueco. Praise the Lord. Hallelujah. Magandang gabi po sa bawat isa. This is the day and this is the night that the Lord has made, and we will all rejoice and be glad in it. Amen. Be glad in it. Yan! Talaga po. Be glad in it. Palakpak po para sa Diyos. Bless the Lord. Oh my soul, ito po ang ating layunin. Hindi lamang po basta tumanggap, but our main purpose sa pagdalo po natin sa bahay-sambahan, bahay dalangin na ng Diyos, sama-sama po nating bless the Lord, oh my soul, and all that is within me, we will bless His mighty and holy name. One more hand of praise to God. Hallelujah. Praise the Lord. Pagdating po ng bagong taon, alam po natin, marami na namang mga New Year's resolution ang ating ginagawa. Ewan ko po kung meron pa tayong mga nakalistang New Year's resolution sa inyo pong mga listahan dyan. At marami ng, di ba pagdating ng New Year, kasama po yung New Year's resolution, siya daw ay lulundag ng lulundag para tumaas. Ako po ay tunay na patotoo na ginawa ko po yun ng maraming taon. Hanggang ngayon, ganito pa rin ako. Praise the Lord. Nonetheless, alam po natin, we face the New Year, hindi po sa mga kapalaran, hindi po sa sapalaran. We will face the New Year na may tapang, may pag-asa, gaya po ng ating pinag-aralan. Last Sunday, Saturday, last week, facing the New Year with hope. Dahil kung di po natin haharapin ang bagong taong ito ng may pag-asa, ano pa ang ating haharapin kung wala po ang ating Panginoong Kristo Jesus sa ating mga buhay. Dahil siya lang po ang ating tunay na pag-asa sa ating mga buhay. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! At ang susunod po nating pag-aralan ay patungkol po sa related po dito sa pag-asa. We will face this New Year. Alam ko po, meron po kayong kanya-kanyang mga plano dyan. But wag po nating kalimutan, we will face this New Year ng may kapayapaan. Face the New Year with peace. Face the New Year with peace. Pag pinag-uusapan po ang kapayapaan, ang iba kasi, ang description nila ng kapayapaan, yung freedom from disturbance, yung walang problema, walang gera, freedom from tranquility, yung pong state, period of state na tahimik ang bawat bansa. Para bagang pag noong kasikatan po ng ating pambansang kamao. Remember, nung kasikatan po, pag siya po ay may laban, bakit walang krimen? Bakit payapa ang buong Pilipinas? Nanonood lang sa isang tao sa kanyang laban sa pagboboxing. Bakit payapa ang mga tao? Sana ganito po ang bawat mamamayan, hindi lang mga mananampalataya, na ang kapayapaan po ay masusumpungan natin pag alam po natin nasa atin ang Panginoong Kristo Jesus. This is what we want to know. This is what we want to happen facing this New Year with peace. Ito pong kasing peace, ito rin ay gamit madalas, lalo na po din sa bandang Middle East. Peace means shalom, kapayapaan. Sino ba naman ang hindi po magnanais ng kapayapaan? Kahit po kayo, sa ating pong mga bahay-bahay, you can do the math. Sino ba ang ayaw ng kapayapaan sa loob ng pamamahay? Sino ba ang ayaw ng kapayapaan sa loob ng mga opisina? Sino ba ang ayaw ng kapayapaan sa mga eskwelahan? Lalo na po nung hindi pa nagpa-face-to-face pa yung mga mag-aaral. Sino ba ang ayaw ng kapayapaan sa mga magkakaibigan? Everything. Gusto po ng bawat isa masumpungan ang kapayapaan. Kaya nga yung mga tao, yung paano, people are always want to find peace, want to have peace. Kaya nga pat alam natin, siguro po kayo, naglalagay ng mga CCTV camera sa inyong mga bahay. Yung pong ating mga kamag-anak na nasa abroad, meron po silang CCTV, nakikita po ang ginagawa, di ba? Sa cellphone lang, nakikita po ang nangyayari sa bahay. Tapos yung isa, ikinipit ang kanyang katuwangan, ba? Katalik ng mga katuwangan ko, gigising nga natin bibigyan, padala akong pera ka rin ka na akong pamilya. Totoo po ito, nangyayari po. Alam po ng mga nasa ibang bansa.
kung ano po ang nangyayari. Because gusto po nilang maging payapa ang kanilang kaisipan para alam nila kung ano ang nangyayari. Yung mga iba naman, mayroong mga alarm system, mga bahay-bahay, mga opisina, mga security guard, or yung mga bank account. Pag marami yung kanilang bank account, para sa nila, yun, ang kapayapaan. Yung mga, mayroong mga insurance policy, ito nga ba talaga ang tunay na masusumpungan natin, ang kapayapaan? Kahit nga may CCTV ka na, hindi ka pa rin payapa. Bakit? Kasi lagi mo chinecheck. Ano kaya ang nangyayari? Ano kaya ang nangyayari? Asan yung kapayapaan doon? Ito yung pong sinasabi ng ating pag-aaral ngayon, you will keep in perfect peace. Ito po yung paraan para po natin tunay na pasumpungan ang kapayapaan. You will keep in perfect peace all who trust in you. All who trust in you. All whose thoughts are fixed on you. Salamat po muli, dakilang Diyos, sa gabing ito, sa isa namang pagbubulay ng iyong mga salita. Hayaan mong patuloy na maging bukas ang aming mga puso't kaluluwa sa mga katuruang nais mong ipaalam sa amin, kasama ng iyong lingkod na gagamitin. Ang iyong mga salita lamang, dakilang Diyos, ang siyang aming tunay na sandigan, doon masusumpungan ang tunay na kapayapaan. Kaya nga't aming dalangin sa gabing ito, ang pagkilos patuloy ng iyong Santo Espiritu, ng iyong kapangyarihan, habang patuloy mong pinupuno ng iyong presensya, ang buong sanktuaryong ito, o dakilang Diyos, ang bawat puso nandito, dakilang Diyos, alam po namin, nasa sa amin ka. Maging sa aming pag-uwi, o dakilang Diyos, po namin magdadala kami ng bagong pag-asa, ng bagong kalakasan at bagong kapayapaan na sa iyo lamang pwedeng manggaling. Kaya nga't pagpalain mo, o dakilang Diyos, aming habilin, ang bawat bahagi ng aming panggagawin sa aming pagsamba, pananalangin sa gabing ito. Sa iyo lamang, dakilang Diyos, ang lahat ng papuri, ang lahat ng pasasalamat sa pangalan ng iyong anak Kristo Jesus, po ang aming samadalangin. Amen. 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 Palakpakan po ang Panginoon. Hallelujah. You will keep in perfect peace all who trust in you. All who trust in you. Yung pagtitiwala lang po natin sa dakilang Diyos, ang siyang pagbibigay, doon lamang po natin masusumpungan ang tunay na kapayapaan. All whose thoughts are fixed on you. Ito rin po ang sabi ng 1:16-33. I have told you these things. I have told you these things. So that in me, you may have peace. Sinabi ko na kaya kayo, sa akin lang masusumpungan ang kapayapaan. In this world, you will have trouble. But take heart, I have overcome the world. Take heart, I have overcome the world. Ibig po sabihin, kahit po gusto natin ng kapayapaan, meron kapayapaan, and yet, dito po sa mundong ating kinatatayuan, makakaranas po tayo ng mga iba't ibang problema, ng mga iba't ibang trouble. Ayun po, in this world, you will have trouble. But take heart, I have overcome the world. So, ito po yung hamon. Kasi po ang sabi ng isang nagsalita, God did not promise that we would live in a perfect world. God did not promise that we would live in a perfect world, but to live in peace in a chaotic world. Yun po ang gusto ng Diyos. Hindi po tayo exempted sa mga problema, sa mga trouble ng mundong ito. Pero ang gusto po ng Diyos, He wants us to live in peace sa gitna po ng mga problema. Amen. Amen. We will face the new year. Ang ibig po sabihin, when we face the new year, ibig po sabihin, we should never worry about tomorrow. Huwag po nating laging alalahanin kung ano ang bukas. Facing the new year. Facing the new year with peace means we should never worry about tomorrow. Yung pong alam naman natin, ano na kaya ang mangyayari bukas. Nano na namang pinyapada. Meron na namang Omicron. Meron na namang atingayang Negatron, Voltron. Di ba? Sabi po nila, yung Omicron, hindi siya deadly. Pero bakit? Apparently, somebody said that today is
magla-lockdown po yung mga several barangays. And yet, whatever happened, hindi po tayo matatakot. Dahil alam po natin, yan po yun, but to live in peace in a chaotic world. Ano man pong problema ang ibato sa atin ng mundong ito, maging ng ating kaaway, hindi po tayo matitinag dahil alam po natin, kasama natin ang Panginoong Kristo Jesus. Amen. Hallelujah. Never worry about tomorrow. Ito po kasing worry, di ba pag nag-worry po tayo, lagi nating inisip, matutod na kamo, nano kaya ing malyari bukas? Nano kaya ing malyari kayong next year? Nano kaya ing malyari makapag-graduate na pa kaya? Makapagkasawa ko pa kaya? Dahil pong mga singles, makapagkasawa ko pa kaya? Anyway, marami po tayong mga inaalala. Minsan, 5 years pa. Ngayon pa lang nag-worry ka na. Ang sabi po ng ating pinag-aral, tomorrow nga do not worry about tomorrow. Yan po ang sinasabi ng salita. Yan po kasing worry, parang ano yan, may meditation yan. Di ba sabi ng salita ng Diyos, do not let this book of the law depart from your heart. Meditate on it day and night. Pag nag-worry po tayo, minimeditate natin, yan day and night. Gabi, tapos kinabukasan, yung pa rin ang iniisip mo. Yun daw po, parang ganoon ang pag-worry. Parang minimeditate mo ang worry, kaya lang on a negative way, negative form. Yung worry po, parang negative meditation. Naalala ko yung isang businessman. Yung businessman, his business is having a great financial trouble. Parang pabagsak ang kanyang negosyo. So ang ginawa po niya, dahil sa kanyang kawa-worry, hindi na niya alam kung ano ang kanyang gagawin, nag-hire siya ng professional accountant para siya na ang bahalang mag-worry para sa kanyang mga worry. Nag-hire siya ng accountant. Okay, so long story short, nakapag-hire siya ng accountant. Tapos, sige, ikaw nang bahala sa lahat ng aking mga alalahanin. Kasi ayaw ko nang mag-worry. Ikaw nang mag-worry para sa akin, sabi niya. At bibigyan kita. Kasi, bakit po? Kasi yung aking business, talagang hindi ko na alam kung ano ang gagawin. Kaya bahala ka na mag-worry para sa akin. Tapos, basta huwag kang maglala. Babayaran kita ng malaking halaga. Wow, sabi niya. So, babayaran mo ka ng malaking halaga. Tapos, paano mo ko babayaran ng malaking halaga ngayon? Sabi niya. Sabi mo, bumabagsak ang iyong business. Sabi na, yun ang una-una mong worry, sabi niya. Mag-worry ka na kung paano kita babayaran. That is why I tell you, do not worry about everyday life. Whatever you have enough, whether you have enough food and drink or enough clothes to wear, isn't life more than food? And your body more than clothing? Di ba mas mahalaga yung ating katawan? Ang sabi po ng salita. Look at the verse. Tingnan mo ang mga ibon. Ang mga ibon. Di ba? Meron mga na lumilipad. Siyempre, ibon lumilipad, di ba? Hindi naman gumagapang yung mga ibon. Ang mga ibon, nagmagapang. Walang ganon. Lumilipad. Anyway, siguro, whatever. Whether you have enough food or drink or enough clothes to wear, isn't life more than food and your body more than clothing? Look at the birds. They don't plant or harvest or store food in barns, for your heavenly Father feeds them. Aren't you far more valuable to Him than they are? Yung pong mga ibon talagang pinapakain yan. Hindi sila nagtatrabaho, hindi sila nag-i-store, hindi sila nag-aalala kung sila ay mako-COVID, kung sila ay ma-Omicron, kung sila ay maboboltron. Wala po silang inaalala. Pero our Heavenly Father, sabi po ng salita, and our Heavenly Father feeds them. Lagi po silang pinapakain ng ating dakilang Diyos. And sabi po ng salita ng Diyos, we are far more valuable than birds in the air. Amen. Tingnan po natin, pag merong mga flooding, lumulubog yung mga bahay, tapos, meron na ba kayong nakikitang ang daming ibon? Ay, limbog na natin yung nalubog yung mga ibon, nalunod yung mga ibon. Wala pa po. Meron na ba kayong nabalitaan ganun? Kahit isang ibon, wala pang nalunod.
Ganyan po tayo, kaimportante sa Diyos. Mas mahalaga pa tayo sa mga ibon na ito. Amen! Na inaalagaan ko sila ng Diyos, mas aalagaan po tayo ng ating dakilang Diyos. Yun po ang kanyang pangako. At hindi po magbabago ang kanyang salita. Can all your worries add a single moment to your life? Dito na lang po. Can all your worries, sige po, mag-worry kayo. Mag-worry. Day and night, meditate nyo. Hindi nga magdadagdag ng kahit isang minuto sa ating buhay eh. Ang totoo, mababawasan pa. Sa ka-worry, meron pong na-atake. Sa ka-worry, meron pong nagkakasakit. Sa ka-worry, meron pong nagkaka-ulcer. I know, it is true. Long before, nung ako po'y nagtatrabaho po sa isang company, sa ka-worry ko po, talagang sobrang stress po ako sa financial situation where the company I work for, malaking pangailangan. 3 araw po akong nagkaroon ng sakit sa ka-worry. Ang tawag po doon ay herpes zoster. Yung pong meron kang butlig-butlig dito. Tapos masakit. 3 days po akong nakahiga, hindi ako makatayo sa ka-worry. And ginawa ko po talagang, isinuko ko talaga sa Diyos. Ika ng bala, Gino. Doon pa lang ako gumaling. Ang doktor po, hindi po ako nakapagaling, pero ang Diyos po, ang siyang nagpapagaling. Amen! And why worry about your clothing? Look at the lilies of the field and how they grow. They don't work or make their clothing. Kung pwede nga lang pagkita natin, pag, di ba, mayroong flower festival sa Baguio, ang gaganda ng mga bulalak. Kahit hindi na sa Baguio, dyan lang po sa mga, munta na kayo mo kaya ni Palengke, kaya ni Pisamban, po sa simbahan. Ang dami pong, merong tulip, merong kanya-kanyang mga bulaklak, ang gaganda. Tapos, di ba, yung ang ginagamit ng mga nanliligaw o yung mga binibigyan ng regalong bulaklak. Dahil magaganda po ang mga bulaklak, and yet, hindi po ito, pinipitas lang. Hindi po sila nagtatrabaho, ang sabi po ng salita ng Diyos. They don't work or make their clothing. Yet, Solomon in all his glory was not dressed as beautifully as they are. Alam po natin, si Haring Solomon na sobrang yaman, mas anting lapakano, mahalanding bulaklak. King Baguio, sa Flower Festival, kaya sa akin Haring Solomon. Magganito po, kaimportante. Ito pong mga bulaklak na if God cares so wonderfully for wildflowers that are here today and thrown into fire tomorrow. Alam po natin, bukas ka makalawa, yung pong mga bulaklak na ibinigay sa inyo, bukas ka makalawa, malalanta na yan. Ito po sinasa, thrown in fire tomorrow, it will certainly, ito po, malalanta lang, itatapon lang. Pero God cares for them. This is more important. God cares for them. Kung nakikita po natin, talagang mahalaga po sila sa Panginoon, kahit po sila bukas mawawala na yung mga ibon, hindi sila nagtatrabaho. And we are. Why do you have so little faith? Ang sabi po ng salita ng Diyos. Ibig sabihin, have faith, have peace sa Kristo. Kay Kristo lamang nating pwedeng matagpuan. Hallelujah! Praise the Lord. So don't worry. Huwag na po nating alalahanin ang mga bagay nito. What will we eat? Kung ano ating kakainin? What will we drink? What will we wear? Naalala ko lang eh. Anong ulam? Anong ulam? Pusit. Ay, nawang pusit. Ang talo. Yung lagi ang lamesa. Wala na akong pusit kaya niyan. Kamatis lang kaya niyan. Wapin. Pusit mula rin. Ulam na yan. Don't worry about these things. What will we eat? Ulam naman talaga, di ba? Noong po talagang kulang-kulang, totoo po ito, noong po talagang kami po ay, nung mga malilit pa kami, ako po ay uwi ng bahay pagkatapos ng eskwela, naglalakad po dito sa mga Holy Angel, tapos uwi ka, wala pang ulam, ang bibili mo lang, bili ka ng kamatis, tsaka chicharon, meron ka ng ulam. O, di ba ulam na yon? Totoo yung sabi. Pusit ba, ulam na eh. Anyway, what mirasta mo kami? These things dominate the thoughts of unbelievers. But your Heavenly Father already knows all you need.
Your Heavenly Father already knows all what we need. Because He cares for us, alam po ng ating amang nasa langit kung ano ang ating mga pangailangan. And then, seek the kingdom. Ito po yung ano, seek the kingdom of God first, above all else. Live righteously, and He will give you everything you need. Everything you need. Hallelujah, come on! So, don't worry about tomorrow. Huwag na po na. Kaya, never worry about tomorrow. Don't worry about tomorrow, for tomorrow will bring its own worries. Today's trouble is enough for today. So, yung pong 5 years pa, 10 years, wag na po nating alalahanin. It doesn't necessarily mean na hindi na po tayo mag-iipon. It doesn't necessarily mean na hindi na tayo maghanda. Pero wag po nating kalilimutan, lagi nating uunahin ang Diyos. Seek first His kingdom and His righteousness, and all, wala pong exempted, wala maliit man, all these things will be added. Idadagdag lamang po ng Diyos kung unahin nating hanapin ang Kanyang kaharian at Kanyang katuwiran. Yes, alam po natin, ay mga salitang ito, binabasa natin. Pero, minsan, parang, totoo nga kaya, no? Totoo nga kaya na hindi ako pababayaan ng Diyos. Memorize pa nga natin lalo na yung Matthew 6:33, seek first the kingdom of God. Pero, minsan, gusto po tayong ligligin ng ating kaaway. Gusto po tayong talagang yung mundong ito, yung pangailangan ng mundong ito, gusto pong agawin yung ating kapayapaan. Pero paano po tayo magiging mananagumpay? Kayo po ang nakakaalam. Go back kung ano na po ang ginawa ng Diyos sa ating mga buhay. I believe marami nang ginawa ang Diyos. Yung kaligtasan lamang po na nakamtan natin sa ating dakilang Diyos, wala na pong higit pa doon. Ano ang kahulaga? What shall it profit a man if he gains the whole world and yet lose his own soul? Ang sabi po ng salita ng Diyos. So, ito po, alam natin, memorize natin, pero para po tayo managumpay sa kapayapaan, always remember, reflect on what God has done for us long before. Kahapon, ngayon, bukas, meron pang nakahandang gagawin ang Diyos sa atin. I know the plans I have for you. Plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you hope and a future. Ang sabi po ng Jeremiah 29:11, ito po ang plano ng Diyos. Noon pa man, bigyan tayo ng masaganang pamumuhay. Basta, wag lamang po natin hayaan mawala ang pag-asa, ang kapayapaan sa ating mga puso, sa ating mga buhay. Amen. Amen. Lagi na po natin alalahanin. Marami po, yung ating salvation, yung provision ng Diyos sa atin, yung kanyang protection, yung kanyang promotion, and many more. So you can do the math. Kayo po ang nakakalam kung ano na po ang ginawa ng Diyos, ginagawa patuloy ng Diyos. Yung mga healing, yung mga provision, what more na pwede po nating alalahanin para hindi po tayo mawalan ng kapayapaan sa mundong ito. Amen. Praise the Lord. Never worry about tomorrow. Because when we never worry about tomorrow, ilalagay po natin ang buong pagtitiwala natin sa ating dakilang Diyos. We will put all our trust. We will entrust everything to God. Ito po yung, when we put everything to God, yung ating pong pagtitiwala sa Kanya, everything, lahat-lahat, pati gunting, ang sabi po ng isang mangangaral, everything, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Ito po ang naging problema kung minsan. We lean on our own understanding. Lean not yung own understanding. Kaya nga po yung ating binasa kanina, ano na kaya ang mangyayari? Paano kaya? Yung paano kaya? Yung po yung worry. Don't lean on that understanding. Trust in the Lord with all our hearts. Lean not on your own. In all your ways, submit to Him, acknowledge Him, and He will make your path straight. Sa Kanya lang po natin pwedeng matagpuan ang daan ng katuwiran. Huwag po tayo magtiwala sa ating sariling kakayahan. Ay, in all your ways, acknowledge Him with all your heart. Yung pong lahat-lahat, ay siguro, lagnat yamo ini, diyan ako na pag-pray. Ay siguro, malaki ang bagay ini, agyo ko na ini. In all your ways, maliit man o malaki, lagi po natin yan
ipagkakatiwala sa Diyos. Maliit man o malaki, lalo na po pag malaki, doon pag malaki lang ba natin ipagkakatiwala, kahit po sa mga maliliit, kahit lagnat lang yan, kahit sipon lang yan, sisipon lang, at tinakuha ng Omicron, at tinakuha ng bahay. Pag pinagkatiwala po sa Diyos, walang Omicron. Alam po ng Diyos, siya ang ating kagalingan. Ipag-pray natin na pinagaling mo na ako. Ay, pala hanggang yan, malagna ko pa. Siguro. Ay, punta na ako ata. Di ba? Magwo-worry ka. Lean not on your own understanding. Lean on the promises of God na siya ang ating kagalingan, ang ating kapangyarihan. The Lord is my tower. For the Lord is my tower and He gives me the power. Ito po yung nasa Panginoon. Kung siya po ang tower natin, bibigyan po na tayo ng kapayaan. Hallelujah! For the Lord is my tower, and He gives me the power, and gives me, babala pa tanam. Kakalimang. Kasi po, it is better to trust in the Lord. It is better to trust in the Lord than to trust in people. Pag nagtiwala ka po sa tao, alam po natin, ay, punta lang kay Paikay. Ay, di ba? Maraming, pag nagkakaroon ng problema, meron kaagad iniisip. Mas iniisip pa si gobernador, si mayor, kung sinong mga magagandang mayayaman, ay, meron akong kasama sa ICU, mayaman yun. Meron akong kasama si mapagbigay yun, doon ako. It's better to trust in the Lord. Unahin muna natin ang pagtitiwala sa Diyos at ang Diyos ang magbibigay ng kaalaman sa atin, wisdom, para bigyan po tayo ng kaalaman kung ano ang ating gagawin para yung pong problema natin ay magkaroon ng katugunan dahil sa Kanya lang po natin pwedeng unang masumpungan ang katugunan kay Kristo Jesus lamang. It's better to trust in the Lord. Huwag po tayo magtitiwala sa tao dahil ang tao po talagang, lalo na po ngayon, darating na naman ang eleksyon, marami na namang pangako ang ibibigay at alam natin, marami na namang pangako ang mapapako. Don't trust in people, but better trust in the Lord. Because it is better to trust in the Lord than to trust in great leaders. Meron po tayong mga great leaders na, great leaders, ang dami na natin. Sabi nila, iboto na lang natin yung hindi marunong. Nagboto tayo ng hindi marunong. Hindi ba? Ang dami na nating binoto. Ganito. Pero ang ating pong bansa, talagang nakikita po natin kung saan patungo ang bansa. Kaya nga po ito ang ating patuloy na dinadalangin na magkaroon ng katuwiran, bagong pagbabago ang ating bansang Pilipinas, umangat ang ating ekonomiya. Ito po ang ating sama-samang dinadalangin. Amen. We will not trust in great people, but when we trust in God, siya po ang magbibigay. Dalangin po natin ng kaligtasan sa mga taong nangangailangan ng kaligtasan. When we put all our trust in Him. Hallelujah. Tawagan natin si pastor. Si pastor ang pwedeng magligtas sa taong ito. Hindi po si pastor ang nagliligtas sa tao. Ang Diyos po ang nagliligtas sa tao. Hindi, yes. Praise the Lord. Ay, tawagin natin si pastor. Magaling yan kayan. Magaling yan mag-pray yan. Pag may mag-pray yan, mamamatay lang ng fever, mag-pray na nga. Ay. No, hindi po ganun. Kasi po, meron po kasi mga, talaga namang pinapag-pray ng mga pastor. Pero hanggang niya talaga rin, nag-pray din po, yung pong mga pamilya niya, sige po pag-pray tayo kasi magkasain niya. Ganun pong pray nila. Pero pag kagalingan po, napag-aralan na po natin yan. We have that authority na tayo po, don't trust in people, trust in God. Yung pong authority binigay ng Diyos sa atin, pwede po natin gamitan yan para magkaroon tayo ng tunay na kapayapaan. Hallelujah! Amen! Praise the Lord! And when we not worry, and never worry about tomorrow, and when we put our trust, everything to God, ito po yung magdadala sa atin para po tayo lumakad sa leading ng Holy Spirit. Sa leading ng Holy Spirit. Nakita niyo po, tuloy-tuloy, never worry about tomorrow because we will put our trust and everything to God, and because of that, we will continue to walk in the leading of the Holy Spirit. Leading of the Holy Spirit. I will pray the Father, and He will give you another comforter. Alam po natin ang kasaysayan nung mamatay ang ating Panginoong Kristo Jesus, nailibing at siya po ay nabuhay na maguli. Siya po ay umalis, iniwan ng kanyang mga disipulos. Pero natatakot po ang mga disciples
Paano na kaya? Paano na kaya? Nag-worry niya. Nag-worry po yung mga disciples. Pero ang sabi ng Panginoon, Jesus sa kanila, do not worry, do not worry. I will pray the Father that He shall give you another comforter, that He may abide with you forever. Yung pong nakay Kristo na, nasa atin na po ang Espiritu ng Diyos, ang banal na Espiritu. Nasa atin na po ang Espiritu ng Diyos. Nananahan na po siya sa atin. And we have to walk with that leading of the Holy Spirit. Pag tayo po ay talagang inaakay, parang inihila ng ating mga kaibigan papunta sa kasalanan. Pero ang banal na Espiritu po ang siyang ating magiging gabay. Alam po natin, malapit nang dumating ang Panginoon. Dito po sa nangyayaring ito, sabi po ng aming pag-aaral kanina sa aming CU, kaninang umaga, ang sabi po ng isa, ito raw, hindi ka na makakapasok sa mga mall nang wala kang, di ba? Wala kang, ano yun? Vax card. Hindi ka na makakapunta ng botika kung wala kang vax card. Sinampulan dagay po niyang misa, mumutami kay Pure Gold, dalaging vax card, hindi ka buling, di tangaliwa, do buling paluban. Ito na raw po ang tatak ng 666. Kaya po yung mga iba natatakot. Hindi pa po ito ang tatak ng 666. Ang salita po ng Diyos, kung we will walk in the leading of the Spirit, alam po natin, ang tatak ng babasahin pong Revelation, dito po yan, at saka dito sa kanang kamay. Ito lang po ay, I would say, maybe or maybe not, pero nakikita po na po natin na mina-mindset po ang mga tao. Dahil pagdating ng araw, ganito po ang mangyayari. Pero this is what we need to live, to face, hindi lang this new year. Every day, we have to face every day with hope. We have to face our everyday living, day-to-day living, na may kapayapaan, na alam po natin, we are being led by the Holy Spirit. Kung sakalingan po, kasi po, yung mga na-vax, wag po tayo maging, judgmental. Mga vaccine, yung mga vaccine, uy ka naman makabaksin ka, lemo, may vaccine, may sakit ilan naman. Basta magtiwala po tayo. Kaya na-vaccine siya, kaya hindi. Kaya po natin ginagawa ito, yun nga, sumusimot po tayo sa panawagan ng gobyerno. Paano ka hindi makakain kung hindi ka makapasok ng supermarket o di mo takarita sa sari-sari store, makapang ka pa. So hindi pa talaga ang tatak, di ba? Yung pagdating po natin noon, sa salita po ng Diyos, medyo malalim lang, matutupad na po yung gusto ng mga Illuminati na 1/3 lang ng population ang matitira. Dahil po ang salita ng Diyos nasabi, pag dumating po yung sumpa na padala padadala, 1/3 of the population will be wiped out. And then another 1/3 of the population ay kung babasahin po ang Revelation. Pero this is not what we're trying to, hindi po ito ang ating pinag-aaralan. Ang pinag-aaralan po natin, kaya po natin sinasabi ito, ano man ang mangyari, may vaccination card ka man o wala, o basta po, meron tayong pag-asa kay Kristo Jesus, siya po ang ating pag-asa at tayo po ilalakad ayon sa leading ng kanyang banal na Espiritu. Forever na po siyang nasa atin. Huwag po tayong matakot, siya po ang ating magiging gabay. Ano man ang dumating sa ating mga buhay. Forever. Yung pong pag-ibig, kasi yung mga magkasawa, yung mga magkasintahan, sabi nila, forever daw yung kanyang love sa kanyang, alam mo, sabi ng isang lalaki, ikaw lang ang susi sa aking puso. Sabi. Forever kang susi sa aking puso. Sino yung ka-holding hands mo kanina? Duplicate yun. Baka kasi mawala ka. Sa Diyos po, si Jesus at saka yung Holy Spirit ay isa, hindi po duplicate ang ating Panginoon. Nasa saalin siya palagi. Praise the Lord. Walk with the leading of the Spirit. I say, walk by the Spirit and you will not gratify the desires of the flesh. For the flesh desires what is contrary to the Spirit. Ito po, yung flesh, kaya, makatakot kaya, mo lumula tayo, nakapamunta ka rin grocery, kayang madyan. Yung po, o kaya naman, yung flesh naman, lagi mong gustong, minsan nalilimutan mo na pumunta ng church, nalilimutan manalangin dahil
Gusto mo, pumunta dito, pumunta doon. Whatever things that the desires wants, naging kalaman po yan ng Espiritu. For the flesh desire what is contrary to the Spirit. And the Spirit what is contrary to the flesh. They are in conflict with each other. So that you are not to do whatever you want. So that you are not to do whatever you want. So look po this sa Romans. For to set the mind on the flesh is death. To set the mind on the flesh is death. But to set the mind on the Spirit is life and peace. Ito po yun. When we never worry about tomorrow, when we entrust everything to God, and when we let ourselves to be led by the Holy Spirit, to walk in the Holy Spirit, yun po, laging nakaset ang ating pag-iisip on the flesh, for to set the mind on the flesh is death, but to set the mind on the Spirit is life and peace. Life and peace. For the mind that is set on the flesh is hostile to God. Ito po. Ano po ibig sabihin ng hostile? For the mind that is set on the flesh is hostile to God. For it does not submit to God's law. Indeed, it cannot. Those who are in the flesh cannot please God. Yung pong hostile to God, yung pong pag nagwo-worry tayo, nag-aalala tayo, pareho lang yun, nagwo-worry, nag-aalala. Di ba? Anyway, parang sinasabi natin, pinagdududahan. Hostile to God. Yung parang pinagdududahan natin ang provision ng Diyos. Pinagdududahan natin ang protection ng Diyos. Pinagdududahan natin ang pangako ng Diyos. Yung kanyang perfect peace ay pinagdududahan natin. Ito po, to set the mind, for the mind that is set on the flesh is hostile to God. Pag nakaset po yung ating isip sa flesh na ito, parang sinasabi natin, hindi kaya ng Diyos ang ating mga problema. Parang hindi kaya ng Diyos lutasin. Hindi kaya ng Diyos magpagaling. Hindi kaya ng Diyos mag-provide. Ito po is na, kaya nga, never worry about tomorrow and put your trust and trust everything to God by continuous walking in the Holy Spirit in our day-to-day living. Praise the Lord. Nakakasunod po. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. We will face the new year. Yung pong ating last Sunday. With hope, we'll face the new year with peace. So, i-review po natin. Paano po natin, how are we going to face tomorrow, the new year with peace? Never worry. Never worry about tomorrow. Entrust everything to God. Walk in the leading of the Holy Spirit. New year. This New Year, hindi lamang this New Year. Every day is new. Every day is new. Remember yung pong sabi ng Diyos, yung pong the steadfast love of the Lord never ceases. His mercy never comes to an end. They are new every morning. Bukas po, bago na naman ang bigay-biyaya ng Diyos. And day after tomorrow, new every morning. The mercy of God, the provision of God are new every morning. Kaya nga, never worry about tomorrow, for the mercies of God are new every morning. Are new every morning. Hallelujah. Praise the Lord. Gaya nga po ng aking sinabi kanina, many people are still defending on CCTVs yung kanilang checking accounts. Kaya, pagdating ng insurance policy, nagwo-worry pa rin sila, meron silang policy, baka mabankrupt, baka magsara yung bangko. Ano na kaya ang ginagawa? Baka merong mangyari, baka manakawan. Ganun. Meron na silang, parang meron na ng peace para sa kanila, pero hindi pa rin masusumpungan ang tunay na kapayapaan. If I may repeat what I said this a while ago, God did not promise what we would live in a perfect world, but to live in peace in this chaotic world. So, kayo po, ang tanong po, saan po natin tunay na masusumpungan? Ano pa ang hinahanap nyo? Tayo ba'y patuloy na magtitiwala sa mga tao? Patuloy na magtitiwala sa hawak nating, okay na ako, solve na ako dito. Tapos na yung aking mga anak, meron na akong mga, stable na sila. Kahit ako ay andito na, meron na akong enough money hanggang sa ako ay mamatay. Okay na ako. Yun ba yung ating pagtitiwala? Or, we will continue to put our trust in Jesus alone on our day-to-day living. Remember,
yung po mga disciples, they missed the point. The disciples missed the point. Sabi po ng Philippians 4:16, mamaya po babalik ko yun. Do not be anxious about everything. But in every situation, ano po natin to? I-meditate po natin ang salita ng Diyos. Do not be anxious about anything. But in every situation, by prayer, ito po ang kailangan, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. Yun lamang po ang hinihintay ng Diyos. Present your request to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your mind in Christ Jesus. And your mind in Christ Jesus. Hallelujah. Sige po, palakpakan ng Panginoon. Going back to the disciples. Remember, yung po mga disciples, nung ando ng bagyo, and then the boat was about, matataob na po yung kanilang bangkang. Andun po kasama nila si Jesus. Si Jesus nandoon, natutulog, payapang-payapa. And yet, ito pong mga disciples ay natakot. Nag-worry itong mga disciples. Kaya tinawag nila si Jesus. And true enough, alam po natin, kinalma ng Panginoon ang storm. Peace, peace, be still. Pero yun nga ba talaga? Yun nga ba talaga ang tunay na kapayapaan? One last quote po before I read the last message, the last verse. Yeah? Anyway, John 14:27. John 14:27. Peace I leave with you. My peace I gave you. I did not give you as the world gives. Do not let your hearts be troubled, and do not be afraid. Do not be afraid. Ito po yung sinasabi ko. Hallelujah. Kung gusto po natin talagang masumpungan ang kapayapaan sa ating mga buhay, will you give your life once again? Will you recommit your life once again to Jesus this evening? If you want to do that, why don't you stand? Why don't you stand on your feet and tell to Jesus, you are my peace. Hallelujah. Sabi po ng isang another quotation, if you want Jesus to be your peace this evening, tumayo ka po sa iyong kinatatayuan and give your life to Jesus once again. If you want your peace in life once again, tumayo ka po sa iyong kinatatayuan and give it all to Jesus. Sometimes, we want God. Hindi ko po alam dyan. Oftentimes, we want Jesus to calm our storms. Oftentimes, ito po yung gusto natin. Jesus to calm our storms. Pero ang gusto po ng Diyos, the truth is, He wants us to be calm at the middle of our storm. He wants us to be calm in the storm. Hallelujah.